Hi guys! Another day, another vlog. Updi nyo naman ako kag ato naman nalagawan ang probinsya sang Guimaras. Mahimo nga sakyan pakadto sa probinsya sang Guimaras ang mga fiber boat na makita sa Parola. Nasa 15 to 20 minutes lang ang biyahe pakadto sa may Hordan Port kung sa diin ini ang gateway pakadto sa capital sang Guimaras Island, ang municipality of Hordan. Nasa 40 pesos lang ang pamasahe sang ferry boat o kon fiber boat pakadto sa may isla sang Guimaras. Kasagsagan sang Manggahan Festival sang kami ang nag-day tour sa probinsya sang Guimaras. Gani madamo kami sa mga kasabayan ng mga turista pakadto sa isla sang Guimaras para man niya saksihan kag ma-eksperyensya ang isa sa pinakamatamis nga mangga sa bilog nga kalibutan. Kag ini ang makita sa may isla sang Guimaras. First stop sang amo nga day tour ang smallest plaza nga makita sa may Banwa sang Hordan. Sobra kagamay kag ini ang ginakabig nga smallest plaza sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Halin naman sa may Banwa sang Hordan, biyahe naman kami pakadto sa may Banwa sang San Lorenzo. Ang Banwa sang San Lorenzo makita naman sa pihak nga bahin sang probinsya sang Guimaras. Diri makita ang ginapabugal sang Banwa sang San Lorenzo nga San Lorenzo Windmill. Ang San Lorenzo Windmill ang ginapanag-iyahan sang private company. Apang madamo sa mga turista nagabisita diri bangod sa pinasahi sini nga location kag kaaya-aya sini nga talan-awon. Malayo pa sa view deck tanaw na ang mga nagatalag-as nga windmill. Nakahibalo ka bala nga kada isa ka poste sang windmill mayara na sang capacity nga 2 to 5 megawatts kag kaya sini nga pasugaan ang isa ka gamay nga banwa sa probinsya. Sa view deck makita mo gid ang mga nagatalag-asan nga windmill. Ang iban nagatiyog, ang iban wala. Ini depende abi sa baskogs or sa kabaskugon sang hangin. Makita mo ang mga dagko-dagko nga poste kag ining mga poste sang windmill may ara sang parang elevator at the same time may ara sang pertahan nga pwede ka makasulod sa haligi kag pakadto sa baba. By the way, shout out gali sa amo nya tour guide. Mabuot kag nami magpicture. Sa view deck sang San Lorenzo Windmill may ara sa mga nagabaligya kasubong sa mga mango shake kag iban pa nga pwede makaon sa time abi nga sang naglagaw kami sa may San Lorenzo Windmill. Tama gid ka init kag ini ang summer. Gani perfect gid kay may ara sang tindahan sang mga buko juice, mango shake kag tubig nga pwede gid para sa aton kung kita ang ginauhaw. Ining mga pictures kuha ini sang amo nya tour guide. Damo-damo siya nabalaan nga mga positions kag mga anggulo sa pagkuha sang picture. Ari balik na kami pakadto sa may Banwa sang Hordan. Next stop namon amo ang man-made nga forest or man-made forest nga makita naman sa Banwa sang Hordan. Halin sa may San Lorenzo or sa Banwa sang San Lorenzo, magabiyahe na naman kami sang more or less nasa 30 minutes pakadto naman sa may man-made forest nga located sa may Banwa sang Hordan. Diri sa man-made forest, may ara man sang mga nagabaligya sa mga souvenirs, kasubong na lang sa mga miracle nga mga keychain kag mga keychain nga gawa sa mangrove. Another picture na naman. And thank you sa amo nya tour guide sa manami nga picture nga iya nakuha. Ara si Arjelo nagabakal sang keychain nga hambal maswerte daw ining keychain niya ini. After sa nga mo niya tour sa may man-made forest, proceed na kami para magpanyaga sa may pit stop restaurant. Diri lang naman makita kag matilawan ang isa sa pinakasikat nga mango pizza. Kag tanan nila nga mga menu sa pit stop amo ang may flavor sang mango. Ayan, very exciting kag very cheesy ang ilang nga mango pizza. Tama ka namit. Lasap na lasap ang kanamiton. Kag gustong-gusto ko gid nga balikan ang mango pizza sang pit stop. Another selfie na naman, souvenir, because this is my first time to visit the pit stop restaurant. After naman magkaon, proceed na kami para naman magbiyahe pakadto naman sa amo niya next destination. Thank you gali sa ako niya taga-video. And this time, ang amo niya next
destination amo ang Trappist Church nga makita man sa may Jordan, Guimaras. And this time makita mo na ang manami, maaliwalas kag wala sang tawo nga simbahan sang Trappist. Madamo sa mga nagabisita nga nagakuha sang board exam ang nagakadto diri sa may Trappist Church. And since this is my first time nga magkadto sa Trappist Church, gani hindi ko din palampas nga mag-wish sa ilang nga simbahan. Diri makita mo man sagwa sang ilang nga simbahan ang 3 ka bell. Kita yun na guys, ang malapad kag maaliwalas nga simbahan sang Trappist Church. Hamba ko kwa iko ni picture kay mainom ko tubig for flex lang ba. Kay kainit gina guys, and thankful ako nga may bitbit ako nga tumbler para nga pang sapin-sapin sa kauhaw. And this time, another picture na naman. And thank you gali liwat sa amo niya tour guide sa manami nga mga anggulo nga iya nga nakuha sa amo niya pag picture. Truly amazing gid ang mga tour guide sang Guimaras, daw mga professional photographer gid. Manami ang mga anggulo sang ilang mga pagpicture sa mga turista, hindi lang sa amon kundi sa iban pa nga mga kliyente kag mga nagabisita. Halin sa Trappist Church, another travel na naman pakadto sa may Banwa sang Nueva Valencia. Ang amo niya pagkakadtuan ang second oldest lighthouse nga makita sa Banwa sang Nueva Valencia. Ini ang Gisi Lighthouse. Sa dalom sang Gisi Lighthouse, makita nimo ang napakanami nga beach. Hambal nila 40 pesos lang daw dira ang entrance kag pwede ka na makapaligo sa napakatinaw nga tubig. Bangod sa tuman kadaan na sang lighthouse, gani na may ginpatindog diri nga bag-o nga lighthouse. Kag mahambal mo nga tuod gid man nga dugay-dugay na ining mga lighthouse. Bangod kung tan-aw nimo ang mga structure, tuman na kaguba kag mga ruins na. Hi guys, ari kita subong sa may Gisi Lighthouse. Aprobado gid. Bye-bye. Joke lang. Wala pa dira natapos ang ating vlog. Another selfie na naman kay naghalin na ang amon nga tour guide. So sa diri siya nagkuha. And another perfect picture na naman ang iyang ginhatag sa amon. Diri makita nimo ang historical landmark sa Gisi Lighthouse. Ayun, perfect na naman ang mga pictures, mga angles nga iya nga ginkuha sa pagpicture sa amon. May mga panorama effect pa na di kag ginpahalin-halin pa kami palipat-lipat sa isa na point pakadto sa next point. Tanda-tanda gid ang amon niya tour guide sa pagpicture sa amon. By the way, ang amon niya day tour worth only 1,300 pesos. Napakamura na. Kag madamo na nga mga locations or destination ang imo makadtuan sa probinsya sang Guimaras. Excluded lang diri ang imo nga lunch kag ang imo nga mga pamakal-makal nga mga souvenirs kag iban pa. Halin sa may Gisi Lighthouse, pabalik na kami sa may main proper. Ini ang Jordan, Guimaras. Another mga almost 1 hour na naman ang amon niya travel from the municipality of Jordan, Guimaras going to the main proper which is ang Jordan, Guimaras. Since Manggahan Festival or kasagsagan sa Manggahan Festival ang pagbisita namon, ganit nakapapicture kami sa mga booth, sa mga protas nga nakadisplay sa Capitol grounds. During sa amon niya day tour, kasagsagan ini sang Manggahan Festival, gani madamo sa mga turista, hindi lamang mga lokal, kundi mga turista halin sa Manrisari nga pungsod ang nagbisita kag nagkari sa may Banwa o kung probinsya sang Guimaras. Thank you liwat sa amon niya tour guide sa manami nga mga pictures kag anggulo sang iya pagkuha sang picture sa amon. And this time, pabalik na kami sa City of Love. Halin sa may Jordan, Guimaras, another 15 to 20 minutes na naman niya travel, patabok sa may Isla sang Panay. Although maghapoy ang amon niya day tour, bangod mainit kag kasagsagan sang summer, pero hindi gid mabayaran sang kwarta ang mga eksperyensya kag memories nga amon na experience sa amon niya day tour diri sa may probinsya sang Guimaras.